Paraiso siya para sa mga nagka-camping, pero isa siyang dating maduming ilog na basurahan. Ang ibig sabihin ng Kamalig is imbakan. So, alam niyo naman, wala namang malinis na imbakan, di ba? Mula Zambales hanggang Bataan, inabot na kami ng gabi sa kakahanap ng pwede naming tuluyan. Gamit ang mapa, natutunto namin ang camping site na to sa Porac, Pampanga. Huling hirit natin to. Oo. Gamit ang mapa, natutunto namin ang camping site na ito sa Porac, Pampanga. Madilim na nung dumating kami. Wala kaming kaide-ideya kung ano ang itsura ng lugar. Ang unang bumungad sa amin dito ay ang mainit na pagtanggap ng mga nangangalaga ng ilog. Yan. So araw-araw po niyang ganyan yung ginagawa niyo po dito? Oo, ganyan palagi, ganyan. At dahil gutom na rin, umorder na lang muna kami ng pagkain para makapaghapunan na. Piprito muna natin yung squid ball. Ito si Ate Malu. Tapos, sibuyas. Ang nagmamay-ari ng nag-iisang tindahan na to sa loob ng Kailugan. So araw-araw po niyang ganyan yung ginagawa niyo po Oo, dito? ganyan palagi, ganyan. Walang nakahandang lutong pagkain dito. Lahat ng orderin mo ay lulutuin pa niya. Magsasangag lang muna ako. So dito sa humble na tindahan ni Tita Malu, lahat ng mga orderin yung mga pagkain dito. Kapag pumunta kayo dito sa Ilog Kamalig, ay lahat yan from scratch. Yung ibig sabihin na from scratch, kung ano yung in-order nyo, lulutuin yan bago i-serve sa natin inyo. ng konting oyster sauce para magkakulay. At least di ba nakita ko bago ko kainin ang aking hapunan, eh nakikita kung paano lulutuin ni Tito. Tapos lalagyan ng isang itlog o cornstarch muna para medyo malapot siya. Yung lomi kasi malapot. Ayan. Tapos sasabay ka natin yung itlog. Tapos saluin. Lutugan yan. Lomi ni Tita Malu. Halatang pagod na ako. Sura ko pagod na. Pagod din kayo to. Pagod din po eh. Galing pala kayo ng Bataan. Galing pong Bataan, pero galing po kami ng Sambales. Lomi ni Tita Malu. Niluto na may kasamang pagmamahal. Kita ako? Hindi. Kita? Ngiti ako? Kita. Ayan. Dental talk. Alagang dental talk yan. Mag-aalak ba tayo? Hindi na kaya. Hindi na kaya. Tutulog na lang, no? Oo. Minsan, mas masarap matulog kaysa sa mga uminom-inom eh. Ay, painitin muna natin ang ating mga tiyan. Sarap. Wow. So dito na tayo sa loob ni Watod. Na-set up ko na si Watod para pwede na tayong matulog anytime. Ready na ako matulog. Tapos na rin ako mag-import ng mga files ko. So good night muna sa inyo lahat. At bukas sabay-sabay tayong ma-surprise kung anong ganda ang meron dito. At kung anong merong kapayapaan na kayang i-offer ang napakagandang lugar na to. So, kita-kits tayo bukas, ha? Kailangan ko na magpahinga. Good night muna sa inyo lahat. Pahinga kayo maayos. Dahil ngayong gabi, ay magpapahinga talaga ako na maayos. Good night. Kinabukasan, nagising ako sa lamig na lugar. Tanging tunog ng ilog at tilaok ng mga manok ang maririnig ko. Hindi pwedeng walang kape sa ganito kapayapa at tahimik na lugar. Nagsimula na naman ako magmuni-muni. Habang hinihigop ang mainit na kape, doon ko nasimulang ma-appreciate ang kagandahan ng Ilog Kamalig. Bumalik ulit ako sa tindahan ni Tita Malu para umorder ng bestseller niya na lomi. Morning po. Alam niyo na yan kung kanino yan.
Good morning po. Mamaya, papaalam tayo kung mabibigyan tayo ng chance para silipin lang natin yung loob ng bahay. Jeep. The first camper na jeep dito sa Pilipinas. Kamusta ang tulog mo, Tita Malu? Okay naman. Kayo, nakatulog ba? Opo, sarap. Kasing sarap ng lomi yung tulog namin. Lomi ka ulit? Lomi ulit ako. Siya, lomi na lang din kami. Anong pangalan mo? Habang niluluto ni Tita Malu ang favorite naming lomi, napagkatawaan ng dalawa na paglaruan itong kalesa ng kalabaw. Ako pasahero. Hawa ko muna. Ako pasahero. Sige, dyan sa dulo para yung bigat yan lang. Para matulungan ka dyan. Sige, sige, sakal. Hindi ganyan yan, nilalagay sa batok yan. Uy, wag na. Di mo na ako kalabaw. Uy, yung papakaya. Loko ka. Sige, bande. Sa batok, kampas. Dito sa Ilog Kamalig, walang bayad dito. Pero meron ditong kusang loob na kung magkano yung ibibigay nyo after nyo mag-stay. So, hindi siya compulsory na kailangan mo magbayad ng ganito. Kung ano yung bukal sa kalooban ninyo na ibibigay as donation sa lugar, yun ang ibibigay ninyo. Siyempre bilang suporta sa pamilya na nangangalaga, may-ari ng lugar na to, kailangan nating suportahan. Matik yan, yung kanilang hanap buhay. Yung lugar, by donation na lang ang ibibigay natin. Siyempre dapat suportahan natin yung negosyo nila dito, which is yung tindahan, yung mga bilihin ng mga inumin, kahit yung tubig, beers, lahat yan meron dito. Ay meron sila. Tapos yung pagkain. So sa pamamagitan ng pag-order natin sa kanilang mga pagkain na siniserve para sa mga guests, doon natin matutulungan ang pamilya na nangangalaga at nangmamayari ng lugar na to. So the more na sinusuportahan natin yung mga pagkain, yung mga paninda ni Tita Malu, mapapanatili natin na merong fund ba para pangalagaan yung lugar na ito para din sa ating lahat. Ito naman si Kuya Sito, o mas kilalang Mang Sito ng Ilog Kamalig. Yung mga sikat na vlogger yan. Kilala pala kayo. Yung mga nakamotor kanina. Si Mang Sito ang nangangalaga ng kailugan ko. Normal sa kanya ang makita mong may walis na hawak. Pati yung mga ibang kasamahan, lagi mong makikitang nagwawalis. Napapanatili nilang malinis palagi ang kapaligiran. Bye-bye! Libre ang pumasok sa kailugan ng Kamalig. Pero maliban doon, may mga ibang aktibidad pa dito. Tulad na nabagsakay sa kalesang ito, na hila-hila ng kalabaw. Kung nag-iisa, huwag mag-alala. Excited ka na? Yes. Dahil pwede mo rin naman ma-experience ang pagsakay ng kalabaw kahit mag-isa. Para bumait sa'yo yung kalabaw, papakainin mo muna. Wala. Dito banda na. Dito banda. Dahil sa internet at social media, nabura na o limot na sa mga kaisipan natin ang mga ganito. Hindi mahihirapan si kalabaw kasi magaan ka lang. Sino bang gustong sumakay sa kalabaw sa panahon ngayon? Mangilan-ngilan na lang. Sige, salamat. Nice. At dahil libre ang Ilog Kamalig, libre din ang experience sumakay sa kalabaw. Pero nasa sayo yan kung magbibigay ka. Kusang loob na lang kung magbibigay ka. Kung hindi, walang problema. Pero sana maisip nyo din kapag kayo ay napunta ng Ilog Kamalig na ang ilog na to ay ang kanilang hanap buhay. Mahal nila ang kalikasan. Pero kailangan din nila ng pinansyal na suporta para sa lugar at sa mga kanya-kanya nilang pamilya. Ngayon na alam na natin yung kwento nung lugar na to, dagdag pagmamahal yun sa lugar na to kasi syempre alam natin yung kwento. Napaka-special niya na ngayon parang paraiso siya para sa mga nagka-camping, pero isa siyang dating maduming ilog na basurahan. Simulan natin na wag na nating iasa na yung basura natin na kapag nandito tayo, itapon nyo na sa sarili yung mga plastic or kung mayroon kayong garbage bag,
ilagay nyo na dun sa garbage bag nyo. Tumulong na rin tayo. Oh,